Sa atin po masipag, wapo, magaling, at hindi rin natutulong na direktor ng ating social welfare sa buong Maynila, Director J. De La Puente. Palakpakan natin. Sa po ng aming kapwa lingkod bayan sa social welfare, ang aming mga partners sa national government, PESDA, sa mga teacher, at shout out naman UDM. Kunyons. Steady na ngayon sa Gigi. Malaki na utang sa iyo ng Maynila. Kung malawan sila, hindi mo na bibili. But ang pinaka-sentro ng okasyon na ito ay kayong mga graduates. Today, it's the start of our great journey to our life, individually, and the great journey of the city of Manila towards providing opportunity and equipping individuals for their livelihood. No? Habang sila'y pumapalako sa landas ng buhay, the city government's direction is to equip yung mga individual, bata, matanda, yung iba nakikita ko may asin pa na gusto magkaroon ng means and tools for livelihood. And we're very glad today that this is just a start, and we continue to roll, and we will not stop, especially with the help of our PESDA partner here. Palakpakan natin ang ating PESDA. Habang hinuhulma ko muli ang mga pulisiya kung saan ipinagbubudli natin ang pagpapatakbo ng pamahalaan upang sa ganoon ay bumukas muli ang lungsod ng Maynila at yakapin ang mga bagong negosyante babalik sa ating lungsod. You are being equipped. The city policy and direction is changing. Going back on my first term's policy, welcome sila sa Maynila. Magnegosyo sila sa Maynila. Maghanap buhay sila sa Maynila kasi kaming mga taga-Maynila ay well-equipped and ready to take their job opportunity. So, where two worlds meet, your constituency having tools and equipment, skills and knowledge, and the business atmosphere and trust is growing, then I think someday, somehow, we can honestly say that we made Manila great again. Kaya kayo naman na nabigyan ng pagkakataon ng pamahalang lungsod. Huwag tayo maging tulongges, ha? Dapat lagi lang tayong chill-chill lang. Steady lang tayo. Stay the course. Stay the course. Improve yourself. Better yourself. Once you have the opportunity already, excel from it. Huwag mong ikikipit balikat ang mga bagay-bagay na. As you can see, in the city of Manila, ultimo panghi, edya sa solo-solo. We're giving attention to it. Small details, broken windows, fail, disorder, chaos. And of course, we will never forget and sleep apprehending Tolonges.
in the city of Manila. We wanted that way. Bakit? Lagi ko sinasabi, di bali tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging dugyol. Di bali tayong mahirap, pero may karapatan tayong makapanguhay ng panatag at maaliwalas sa ating lungsod. There is opportunity, clean, and orderly manner of living in our city. We deserve those things sa ating pamahalaan lokal. Now, in return, ng pakiusap po sa inyo, nagkalingan ninyo sa inyong kanya-kanyang field of undertaking, sa mga magbubukas ng negosyo na inyong papasukan, sa mga kliyente o boss na inyong mamimig. Don't take it lightly. Sayang. Sayang opportunity. Sayang. Who would thought? And if I may share to you, sinong mag-aakala na ang isang basurero at pagdating ng high school, promote niya ang sarili niya bilang sidecar boy. Basurero, sidecar boy, pwedeng maging mayor ng Maynila. Kaya, hindi na siya imposible. I know it's hard. Wala na pong madali sa buhay. Ha? Don't get me wrong. Pag kayo'y natalisod, natinig, sabi nga sa Senado, magsapatos kayo para hindi kayo matinig pag tumatakbo. But the thing is, kidding aside, I guarantee you, maybe today, maybe tomorrow, maybe next week, maybe next month or next year, madadapa kayo. That's part of our life. Huwag niyong bilangin yung dami ng pagkakadapa. Ang bilangin ninyo, yung dami na kaya mong bumangon sa sarili mong paa at pagkakaya. Unless, artistahin din kayo sa lalong konti. Ayun, meron pa sa Genhi. Ayun. Mahal na mahal ko yan, mga taga-India. Nahirapan lang ang syudad ngayon. Pero sa totoo, when I initiated the student allowance, because from what I believe, libre na ang kolehiyo, ayaw ko na lang silang bigyan ng pagkakataon na hindi makapasok kahit man lang pamasahe. That's why I introduced that student allowance sa ating PLM, UDM, and UDM. But through my absence for 3 years, the fiscal problem of the city of Manila is in chaos. Chaotic. But, as you all know, ayan, nandito tayo ngayon. Huminto ba ang gobyerno? Tuloy ang gobyerno. O anuman, ang meron tayo sa ating sisidlan, sisilupin kong gastusin ng mapapinabangan ng mamamayan. Kaya kayo, huwag niyong sayangin ang pagkakataon na ibigay sa inyo. Kayo naman, sa TESDA, sa ating social welfare, go on, continue. In our own little way, we will always support this kind of venture and activities to make our citizens productive in the city of Manila. Sa mag-aaral naman kayo din, basta mag-aaral kayo maigi, ha? Sayang, okay naman. Good luck sa inyo. Gagalingan nyo ba?
Hindi niyo ba ipapaya ang Maynila? Oo, galingan niyo. Kasi sayang naman. Sayang talaga yung magkano. But someday, somehow, basta ako naman, magpubuti ako. Pipilitin kong maglingkod ng maayos para sa inyo, magiging anak ninyo, magiging apo ninyo. But again, I cannot do it alone. I need you. I need each and every one of you to do their duties for themselves, for their community, and for their city. We need to do and get things done yung ating kani-kaniyang responsibilidad. So muli, I wish you all the best and especially good health in your next journey in life. And may God continue to guide and bless each and every one of you. Maraming salamat. Congratulations. Pagpalain nawa kayo ng kong may kakain. Sabay-sabay. Manila! God first. Thank you.